Sa puso ng mga kontrobersiyang politikal at skandalo sa Pilipinas, iilan lamang ang nagmarka ng ganoong lalim tulad ng pangalan ni Sara at Curly Discaya. Mga kontraktor na naugnay sa malaking flood control scandal na yumanig sa bansa noong huling bahagi ng 2025 mula sa simpleng simula sa iba't ibang bansa hanggang sa pagiging sentro ng investigasyon ng Senado at ng Katarungan, ang buhay ni Sara Discaya ay isang salamin ng ambisyon, yaman, kapangyarihan, kaswapangan at ang mabigat na pasanin ng mga alegasyon ng katiwalian. Hindi gaanong detalyado ang mga tala tungkol sa eksaktong pagkabata ni Sara Discaya. Ayon sa ilang profile, siya'y lumaki mula sa isang bahay na masasabing hindi lubos na siksik sa kayamanan at nagmumuni-muni ng kanyang karanasan sa iba't ibang bansa bago pumasok sa larangan ng negosyo. May mangulat na siya'y nanirahan sa London at nagkaroon ng trabaho na hindi kaugnay ng konstruksyon tulad ng pagiging receptionist sa dental clinic at orthodontic nurse bago siya nagpasya na bumalik sa Pilipinas at sumubok ng iba't ibang oportunidad. Ang pagpasok niya sa negosyo ay unti-unting umusbong kasama ang kanyang asawa na si Pacifico Curly Discaya. Bumuo sila ng hanay ng mga kumpanyang konstruksyon kasama ang mga tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Gerard Construction at iba pang mga korporasyon na kalaunan ay nakakuha ng daan-daang milyong kontrata mula sa pamahalaan. Partikular sa proyekto para sa flood control project mula 2016 pataas. Sa pag-akyat ng kanilang mga kumpanya, naging prominente ang Discaya couple sa mundo ng kontrata sa infrastruktura na tinaguriang minsan bilang isa sa mga pinakamalalaking benepisyaryo ng flood control funds. Ang kanilang mga negosyo ay lumago at kasama nito ang isang madiskarteng pagdami ng sasakyan at ari-arian na umabot sa daan-daang milyong piso ang halaga, isang aspeto na lalong nagpaigting ng interes at kontrobersiya ng publiko. Noong 2025, lumitaw ang mga ulat ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects sa bansa. Ang mga proyekto na dapat ay magbibigay ng proteksyon laban sa baha ay naapuna dahil sa mga anomalya, mababang kalidad at tila ghost projects na tila hindi naman totoong naisagawa ngunit binayaran ng malaking halaga mula sa pondo ng pamahalaan. Isa sa mga unang pagkakataon na umikot ang pangalan ni Sara sa iskandalong ito'y nang ilantad ang isang viral na video at mga ulat tungkol sa kanyang mga kontrata at mamahaling lifestyle. Ang viral clip na ito kung saan ipinakita ang napakaraming luxury cars na pag-aari ng Discaya family ay nagpagulong ng damdamin ng publiko at humikayat sa mas malalim na investigasyon mula sa Senado at iba pang mga ahensya. Noong 1 ng Setyembre ng nakaraang taon, personal na ninilayan ni Sara ang mga tanong sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee, isang komiting may kapangyarihang magsiyasat sa mga anomalya ng pamahalaan. Doon, inamin niya ang kanyang mga kumpanya ay minsang nagbid at nanalo sa maraming flood control contracts mula 2016, subalit marin niyang itinanggi na may intensyon silang gumawa ng mga ghost projects o nakipagsabwatan sa katiwalian. Marami sa mga senador ang nagduda sa kanyang mga paliwanag. Binanggit ang mga ebidensya ng sabayang pag-aanib ng pamilya sa mga posisyon sa mga kumpanya at ang kahina-hinalang pagkakaroon ng multi-company bidding na posibleng nagbigay ng higit na benepisyo sa Discaya couple. Habang umusad ang mga legal na proseso laban kay Sara Discaya, unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang buhay mula sa isang negosyanteng sanay sa komportableng kapaligiran patungo sa isang hinaharap ang araw-araw na realidad ng pagkakakulong. Ang kasalukuyang kalagayan ni Sara sa loob ng kulungan ay isang matinding kontradiksyon sa marangyang pamumuhay na minsan niyang nakasanayan at ito ang tinuturing ng marami bilang pinakamabigat na yugto ng kanyang personal na kasaysayan. Matapos ang kanyang pag-aresto ng National Bureau of Investigation kaugnay ng kasong malversation at katiwalian, si Sara Discaya ay pansamantalang inilagay sa kustudiya habang inaayos ang kanyang paglipat sa pasilidad na nakatalaga para sa mga high-profile detainees. Try another way. Happy, yes. Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Dahil sa bigat ng kasong kinakaharap niya at sa pagiging non-bailable ng ilan sa mga ito, hindi siya pinayagang makalaya habang dinidinig pa ang kanyang kaso. Ang kanyang pagkakakulong ay hindi lamang pisikal na limitasyon ng kalayaan kundi isang emosyonal at psikolohikal na pagsubok na patuloy niyang hinaharap araw-araw.
Sa loob ng kulungan, ang kalagayan ni Sarah ay nilalarawan ng mga ulat bilang mahigpit ngunit alinsunod sa pamantayan ng batas. Siya ay nilagay sa isang hiwalay na selda o bahagi ng pasilidad na karaniwang inilalaan sa mga babaeng detainees na may sensitibong kaso. Ang ganitong klaseng pagkakahiwalay hindi pribilehiyo kundi isang hakbang upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Lalo na't siya ay kilala sa publiko at may kasong may mataas na interes mula sa media at mamamayan. Gayunman, kahit sa ganitong setup, malinaw na ang kanyang kalayaan ay lubos na limitado. May takdang oras lamang ang paggalaw, mahigpit ang patakaran at kontrolado ang bawat aspeto ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Ayon sa mga taong may kaalaman sa kalagayan ng mga detainees sa ganitong uri ng pasilidad, ang araw ni Sarah ay nagsisimula ng maaga. May oras para sa basic routines tulad ng paglilinis ng selda, pagkain at limitadong ehersisyo. Ang pagkain ay simple at malayo sa karaniwang nakasanayan ng isang taong dati ay may kakayahang kumain sa mamahaling lugar. Ang kawalan ng privacy ay isa ring malaking pagbabago. Ang bawat galaw ay may kasamang pagbabantay at ang personal na espasyo ay halos wala. Para sa isang taong sanay sa kontrol at kapangyarihan sa mundo ng negosyo, ang ganitong kalagayan ay tinuturing ng marami bilang isang mabigat na dagok sa dignidad at identidad. Emosyonal ding mabigat ang kanyang sitwasyon. Ang pagkakahiwalay sa pamilya lalo na sa kanyang asawa at mga anak kung mayroon man ay isang patuloy na pasanin. Ang komunikasyon sa labas ay limitado lamang sa itinakdang oras ng pagbisita at sa mga legal na konsultasyon. Ang bawat pagbisita ng abogado ay hindi lamang tungkol sa estratehiya sa korte kundi isa ring paalala ng bigat ng kanyang pinagdaraanan. Sa bawat pagdinig na ipinagpapaliban o inaantala, mas tumitindi ang kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang hinaharap. Marami ang nagtataka kung paanong hinaharap ni Sarah Diskaya ang ganitong sitwasyon lalo na't siya ay kilala bilang isang matatag at assertive na personalidad sa harap ng Senado at media. Sa loob ng kulungan ayon sa ilang ulat, sinisikap niyang manatiling tahimik at iwasan ang anumang eksenang maaaring magdulot ng dagdag na atensyon. Ang kanyang asal ay inilarawan bilang maingat at kontrolado, isang indikasyon na batid niya ang bigat ng kanyang kalagayan at ang implikasyon ng bawat kilos na kanyang gagawin. Ang aspetong psikolohikal na pagkakakulong ay isa sa pinakamahirap sukatin ngunit pinakamalalim ang epekto. Ang patuloy na pag-uusap sa publiko tungkol sa kanyang kaso, ang panghusga ng lipunan at ang pagguho ng reputasyon ay nagiging parang tahimik na kasama niya sa bawat araw ng kanyang pagkakapit. Para sa isang taong minsang itinuring na simbolo ng tagumpay sa negosyo, ang biglaang pagbagsak ay nagdudulot ng matinding introspeksyon at para sa ilan, posibleng pagsisisi. Habang si Sarah ay nakakulong, ang kanyang asawa namang si Curly Diskaya ay patuloy na hinaharap ang sarili niyang mga legal na hamon sa labas ng kulungan. Ang kanilang relasyon na minsang nakasentro sa pagbuo ng mga negosyo at pagharap sa mga kontrata ay ngayon sinusubok ng distansya, kaso at kawalan ng katiyakan. Ang hindi malinaw na kinabukasan ng kanilang mga kumpanya at ari-arian ay dagdag pang bigat sa kanilang personal na buhay. Sa ganitong kalagayan, ang kulungan ay nagiging hindi lamang pisikal na espasyo kundi simbolo ng pagbagsak ng isang buong mundo na kanilang binuo sa loob ng maraming taon. Mahalagang banggitin na hanggang sa kasalukuyan, wala pang pinalnahatol na ibinibigay laban kay Sarah Diskaya. Ang kanyang pananatili sa kulungan ay bahagi ng proseso ng batas habang patuloy na dinidinig ang mga kaso. Gayunpaman, sa mata ng publiko, ang pagkakakulong na ito ay tinuturing na isang uri ng paunang parusa, isang konkretong representasyon ng pananagutan na matagal nang hinihingi ng mamamayan sa mga kasong may kinalaman sa umunoy paglustay ng pondo ng bayan. Ang kalagayan ni Sarah sa kulungan ay nagsisilbing paalala sa mas malawak na isyu ng hustisya at pananagutan sa lipunang Pilipino. Hindi lamang ito kwento ng isang individual na nahaharap sa kaso, kundi isang salamin ng sistemang sinusubukang itama ang mga pagkukulang nito. Ang bawat araw na ginugugol niya sa loob ng selda ay nagiging bahagi ng mas malaking naratibo ng laban kontra katiwalian. Isang laban na may epekto hindi lamang sa mga akusado kundi sa buong bansa. Sa huli, ang kasalukuyang kalagayan ni Sarah Diskaya sa kulungan ay nananatiling isang bukas na kabanata. Habang naghihintay ng hatol, ang kanyang buhay ay nakapermis sa pagitan ng nakaraan niyang marangya at ng hinaharap na hindi patiyak. Ang kulungan ay hindi lamang lugar ng pagkakapiit kundi espasyo ng pagninilay, paghihintay at posibleng pagbabago. Kung ano man ang maging resulta ng kanyang mga kaso, ang panahong ito ng kanyang buhay ay tiyak na mananatiling isa sa pinakamabigat at pinakamatinding yugto ng kanyang pagkatao. Isang yugto na patuloy na sinusubaybayan ng sambayanan at ng kasaysayan.